Tumulong po tayo. Let's make a difference in our society. Nararanasan ba nila kayo? Nararamdaman ba nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nyo? But let's make a difference. Okay, let's make a difference. Let us make a difference. Gusto kong pag-usapan tong si Cornelius. Kilala niyo si Cornelius? Si Cornelius. Cornelius. Yan. Yan po, Roman soldier po yan. Ano po ang kanyang rank? Colonel. Okay, basahin natin. Basahin natin. Okay, kung may Bible kayo dyan, buksan nyo sa Acts chapter 10. Acts chapter 10. Mabilis lang to. Ayan, tapos na. Okay, so Acts chapter 10 po. Okay, basahin natin, ha? Okay. Okay. Si Peter at si Cornelius. Okay, I'll be reading from this version. Okay. Si Peter at si Cornelius. May isang lalaki na taga Caesarea, Cornelius ang pangalan niya. Kapitan siya ng isang grupo ng mga sundalo na tinatawag na batalyon ng Italy. Italy kasi Rome, eh. Okay? So, pero ang sabi nila diyan, hindi po daw yan Italy. Italy. Sa call center, Italy. So, ayan. Pero sa ano talaga, Italia. Okay? So, religious siyang tao, sumasamba siya sa Diyos. Pati ang buong pamilya niya. Tumutulong din siya sa Roman po ito, ha. Taga Caesarea, ha. Okay? So, ito matindi. Tumutulong din siya sa mga mahihirap na Jews. Mga Hudyo na mahihirap, tinutulungan niya. Hindi niya kalahi, no? Yung mga tinuturing ng mga kababayan niya na inferior sa kanila kasi sila nga yung nag-occupy, tinutulungan niya, no? Yung mga mahihirap doon, no? So, religious ang tao, sumasamba siya sa Diyos, pati it's not necessarily wrong to be religious, okay? Kasi ibig po sabihin ng religious, ang salitang religion, relihiyo, ibig sabihin relationship with God. Kaya pag may nagsabi sa inyo, it's not your religion that would save you, but your relationship with God, semantically, they're actually saying the same thing. Okay? Para lang, ano yun, redundant yun, para lang sinabi na, it's not your relationship with God that would save you, but your relationship with God. Kasi ang ibig po sabihin ng religion, relationship with God. Pero you have to understand the context in which they were using it in the modern time. When people say, especially preachers say, it's not religion that would save you, they're not pertaining to the original meaning of the word, the ancient meaning of the word religion, no, the Greek meaning of the word religion, relihiyo. Hindi, they're referring to the religious organization you are part of. So in effect, they are saying it's not your religious affiliation or your denomination or your organization or your institution that would save you, but your relationship with God. Okay, yun po ibig sabihin nun. Okay, yan, ganda eh, religious yung tao, sumasamba siya sa Diyos, pati ang buong pamilya niya. Diyan muna tayo hinto. Alam niyo po, sobrang importante ng father figure na yung tatay ay sumasamba sa Diyos. 90% of the time, pag yung tatay po ay committed kay Lord, the family follows suit. Agree? Yeah. Pag yung tatay responsible, pag yung tatay magandang role model, pag yung tatay hindi puro kabalbala ng pinagagawa at puro pagwawalwal, pag yung tatay sumusunod sa Diyos, madali para sa buong family na sumunod din sa Diyos. Okay? Pag yung nanay lang ang sumusunod sa Diyos, yung tatay hindi, ang hirap hatakin ng buong pamilya. Pero pag yung tatay as the main point of authority and the head of the house, ang dali hatakin ng pamilya papunta sa Diyos. Okay? So kaya po kung tatay po kayo, please, okay, so for the sake, if you cannot do it, if you cannot be right with God because you are holy, do it because you are smart, for your family's sake. Tumutulong din siya sa may hirap na Diyos at lagi siyang nagpipray sa Diyos. Grabe to, napaka ano nitong tao na to, pero hindi siya Christian. So ano nangyari? Okay? So lagi siya nagpipray, tumutulong siya sa may hirap. Grabe. Tapos, isang araw, inumpisa ko po kasi sa verse 1. Okay? Isang araw, mga 3 PM, nagkaroon siya ng vision. Okay? Hindi po ito yung television na. Vision, yung kahit gising ka, may nakikita ka na ano, parang nagdi-daydream. Okay? Isang araw, mga 3 PM, nagkaroon siya ng vision at nakita niyang dumating ang isang anghel ng Diyos. Sinabi ng angel, Cornelius. Natulala siya sa takot sa angel, tapos sabi niya, ano po yun, sir? Okay? Dito sa translation, ano po yun, sir? Pero sa Old English talaga, ano po, Lord, okay, Panginoon. Okay, so, yun. Hindi ibig sabihin ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin ng Lord, yun yung mataas na parang mas mataas ng 10 times na salita sa boss. Okay, so, yun, sir, tama rin naman. Okay, sumagot yung angel. Natuwa ang, ay grabe, ang ganda. Natuwa ang Diyos
sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Ulitin ko po natuwa ang Diyos, sabi ng angel kay Cornelius na isang Romano na hindi Christian pero lagi nagpipray, laging tumutulong sa mahihirap, tapos alam niya merong Diyos, sumasamba siya sa Diyos pero hindi niya sigurado kung sino, hindi niya alam kung basta sumasamba siya sa Diyos. Tapos tumutulong siya sa mahirap, dadasal siya, tapos ang sabi ng angel sa kanya, natuwa ang Diyos. Ay, grabe naman to. Natuwa ang Diyos, verse 4 po ito sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mga mahihirap. Hindi po natuwa si Lord sa prayer niya na puro tungkol sa kanya. Na, Lord, magkakaroon ako ng ganito, I claim it. No, pwede naman yun, pwede nyo lang gawin yun. Pero sa totoo lang, sa tingin nyo yun ang kinakatawa ng Diyos. Ito kinakatawa ng Diyos, nagpe-pray siya, tapos tumutulong sa mahihirap. So kung kaya ninyo, hindi lang kung kaya ninyo ibig sabihin, make time for it, verse 4. Natuwaan Diyos sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mahihirap. Magpadala ka ng mga tao sa Joppa. Nando si Peter. Pag alis ng angel, tinawag ni Cornelius yung 2 tauhan niya at isang religious na sundalo na isa sa mga personal assistants niya. Kita niyo, nahawa sa kanya. Religious kasi siya So ito malapit din sa Diyos. Sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. So it's not necessarily wrong to be religious. Ang masama yung maging self-righteous, you are always thinking you are better than the other people, and the measure you are using, kahit lalo na kung yung measure na ginagamit mo hindi ka naman din pasado dun. Okay? So tapos sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Kinabukasan, habang papalapit na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa rooftop ng bahay para mag-pray. Lahat po ng bahay noon, kahit yung mga peasant houses, may rooftop po. Halos tanghali na noon, nagutom si Peter at gusto na niyang kumain, pero habang piniprepare pa lang ang pagkain, matagal po kasi mag-prepare ng pagkain dati, wala namang laki ng instant pancit canton noon. Wala, so matagal po, so magkakatay ka o kaya pag tinapay magmamasa ka muna ng tinapay, di ba? So ganun. Tapos nagkaroon siya ng isang vision. Habang prepare yung pagkain, karoon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at may parang malaking kumot na bumababa habang nakabitin ang 4 na dulo nito. Nandun ang lahat ng klase ng hayop, mga gumagapang at mga lumilipad. May narinig siyang boses, Peter, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Peter, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Pero sabi ni Peter, hindi ko po magagawa yan, Lord, hindi po ako nakakain. Okay, tingnan niyo po, pansinin niyo po hindi po ako nakakain. I have not eaten. Okay? Nang kahit anong marumi o pagkain hindi dapat kainin. Hindi dapat kainin based on what? On the Mosaic law. Kasi Hudyo si Peter. Okay? So, tapos narinig niya ulit yung boses, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 beses yun nangyari, tapos dinala niya yung kumot paakyat sa langit. Dinala na yung kumot paakyat sa langit. Okay. Akala ng ibang tao tungkol to sa pagkain. Ano ba yan? Hindi to tungkol sa pagkain. Ina-argue ng iba na wala na daw yung food law. Wala na yung food law. Wala na yung yung hindi lahat na pwede mo nang kainin kahit anong trip mong kainin. Wala nang bawal kainin. Pag si Peter kinain niya yung lahat. Hindi, tinan nyo. Hanggang inakyat yung kumot sa langit, hindi naman nagkatay si Peter sa drink niya. Hindi naman niya sinabi, oy, kukuha ako. Wala. Tapos sabi niya, pakinggan niyo to sabi niya, hindi ako nakakain. Si Peter na to, Book of Acts na to, nakabalik na sa heaven si Jesus. Sa Book of John, sabi ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas, because out of the abundance of one's heart, the mouth speaks. Okay, so he was speaking about the heart. Tapos merong close and open and close parenthesis doon na commentary which is not part of the original manuscript na ang sabi, by saying this, nilinis na ni Jesus lahat ng pagkain. Okay, tapos kinukonclude natin na dahil dito pwede nang kumain ng kahit ano. Di dapat doon sa natitirang lifespan ni Jesus, kumain na yung mga disciples ng bawal kainin sa kanila. Tama? Does that make sense?
Nasusundan niyo ba? Tingnan niyo to ng bukas ang isip ha. Bitawan niyo muna yung inyong mga assumptions, mga inyong mga assumptions, mga lakonsolasyon, mga dilasal. So, bitawan niyo muna. Okay? Tingnan muna natin word lang. Okay, word lang. Wala mo nang affiliations, wala mo. Di ano ko ba? Hala, baka Seventh-day Adventist ka. Hindi, wag niyo muna yung Bible lang, Bible. Okay, Bible lang. Okay? Sinasabi ninyo na sinasabi ng iba na sa interpretation sa Book of John na dahil dyan sa sinabi ni Jesus na hindi ang nakakarami yung pumasok sa bibig, ang lumalabas yung nakakarami. Dahil daw dyan, nilinis ng Jesus lahat ng food. So ibig sabihin, everything na talagang pwede nilang kainin ng mga disciples. Bakit pagdating sa Book of Acts, sabi ni Peter, Lord, hindi ako nakakain ng kahit anong bawal. Samantalang di ba nagpunta sila sa mga lugar ng mga Gentiles? Di ba doon sa Genesaret, di ba meron pa nga doon yung 2,000 baboy, di ba? Genesaret o Gargaseno, 2,000 baboy nagtakbuhan doon. Ba't hindi sila kumain? Nagpunta sila doon sa mga lugar ng mga Gentiles, hindi pa rin pala siya nakakain ng bawal. Kasi po, ano po yan monumental yan. Ibig sabihin, milestone yan. Kapag ginawa nila ni Peter, chief apostle siya, isusulat nila yan na mula noon sila Peter kumakain ng dugo, sila Peter kumakain ng baboy. Okay? So, having said that, tungkol ba yun sa salvation? Hindi. Pero gaano ka-importante ang food law? It affects your health, and your health affects your life, and your life affects everything else. Okay? Kung makakapag-serve ka kay Lord, kung marami kang maaabot, depende yan. Anong kinakain mo? Katulad si wife ko, lately na siya, natuto lang siya kumain ng gulay nung mag-asawa na kami. Kakapilit ko. No? Sakitin. Hindi nakain ng gulay. Pag kumain niya ng yang chow, pati yung green peas, itatabi, hindi kakainin. Ito, yan. Ito yung mga paborito natin kainin. Tapos mga junk food. Tapos habang nagpipray, ano sasabihin natin? Lord, sana po nawa po magdulot ito ng kalusugan sa aming pisikal na pangangatawan. Kakain ka ng puro junk food araw-araw. Tapos kakain ka ng mga pinagbawal ni Lord. Huwag mo ito kakainin. Kakain ka tapos sasabihin mo, Lord Magde-decision ako ng hindi ko i-consider yung mga sinabi mo. Magde-decision ako sa akin Kakainin ko yung mga sama, huwag kong kainin Araw-araw crispy pata tayo, Lord Pero kailangan i-bless mo ako, gawin mo kong healthy Obligado ka kasi blood of Jesus Huwag mong ituring na marumi. Pupunta tayo dyan. Okay, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ano yung nilinis ng Diyos? Okay, kasi pakinggan nyo So, kasi kahit yung pork, pag tinin yung microscopic yun, ang dami ng parasites As compare mo siya sa chicken, sa pork, iba sa chicken, sa beef, iba yung pork lalo pag hindi maayos yung preparation Kasi trash compactor yung pork Kasi in literal trash compactor po sila. Yun ang trabaho nila, maglinis ng earth. Okay? Pakainin mo yun ng plastic, hindi yan malalason. Kaya niyang tunawin yung plastic sa tiyan niya Okay? Gusto mo TB, pakainin mo yan ng TB. Hindi, ganun sila. Mga buitre, mga baboy, mga So, tayo, we always ask God to adjust to our poor life choices. And it's never, it can never be more obvious than how we pray for our food. Kasi you look at the food, puro pinagbabawal ni Lord, huwag yung kakainin pero yung gusto natin kainin. Tapos sasabihin natin, Lord, magbigay po ito ng kalusugan sa aming pisikal na pangangatawan. Pagpalain niyo po ang pagkain na ito. Sana po itong junk food na ito ay pag kinain ko po ay pagdating sa lalamunan ko, gawin mo pong sitaw. ito pong crispy pata na to gawin mo pong beef o kaya gawin mo pong gawin mo pong broccoli habang nilulunok ko. Yan. So, ang labo na mag-pray tayo, labo, di ba? So, ayun, so i-consider nyo lang yun, okay? I don't think it has something to do with salvation na talaga, hindi ka na maliligtas. Hindi, pero i-consider nyo to. Kasi malaki ang kinalaman ng food sa health.
Kaya tapos yung health malaki ang kinalaman sa magiging lifespan at lifestyle mo. So kung napaka-talented mo kaya lang lagi ka na sa ospital, di ang daming nasasayang na oras. Imbis na nagsaserve ka kay Lord, marami ka naabot. Ano ka sa ospital kasi hindi mo binantayan yung pagkain mo. Okay, nakuha niyo po. Tapos ang mahal magpa-ospital. Tapos ay sayang. Imbis na naitulong mo sa mahihirap, binayad mo sa ospital. Okay, so nakuha niyo. So hindi naman ako anti-ospital, pero bantayan niyo yung sarili niyo. Okay? Ayun, alam niyo po ba na ang broccoli ay man-made? Oo, yan. Talaga? Man-made? Sa tingin ko ano yan? Yan yung bonsai ng mga gulay. Ang tawag ko dyan ng bata pa ako ay maliit na puno. Mama, gusto ko yung maliit na puno. Yung cauliflower at yung broccoli, mga maliliit na puno. So, ayun, okay. So, tinan nyo ha. Pupunta sa Italy bukas raw, lilipad ka na rin papuntang Italy, kukunin ka doon ni Kuya Mark. Yan, Anuel Plata. Yan. Tapos iinom ka tubig, tas kape na ang powder, tas talon-talon para sa tiyan na matimpla. Ang sa inyo, ang gugulo nyo. Bantayan nyo po yung health ninyo. Responsibility natin yan. Tayo ang hypocrite natin eh. Alam nyo talaga, tayo mga Christian, mga evangelical Christians, mga born again. So totoo lang, hypocrite natin lalo pagdating sa pagkain tsaka sa lifestyle. Ang hypocrite natin. Hindi ako may inom. Bad yan eh. Pero kung makapag soft drinks, inuubos yung 1 litro. Tapos pag sasabihin ng doktor sa'yo, kailangan putulin yung paa. Lord, bakit ako? Lord, bakit ako? Tapos sasabihin mo, hindi, basta i-claim mo na yan. I-claim mo nilinis na ni Lord. Basta pa pray mo yan, nilinis na ni Lord. Ano ba yan? Parang isipin mo, parang sinabi ng Waze, alba sinabi ng Waze, turn right. Parang ang marating sa pupunta mo, tapos sabihin, hindi, diretso ako, hindi ko yan susundin, pero Lord, kailangan, dalhin niyo po ako doon sa tama akong pupuntahan, pero hindi ko susundin tong mapa. Tinan mo, saka makarating, hindi ko susundin to. Importante ba yung food law? Hindi ko alam, kasi masasabi ko lang dyan, yung unang kasalanan ng tao, food law. Sabi ni Lord, huwag niyong kakainin. Anong ginawa ng tao? Kinain. Anong nangyari? Nagkawardi yung buong kasaysayan ng sangkatauhan. Yun lang naman, sa tingin ko, hindi naman siya big deal. Ay nako. So ayun, napaka-dogmatic naman ni Ruth. Hindi ko kayo husgahan kung mahilig kayo sa sugpo. Pero huwag niyo sisihin si Lord kung kumain kayo ng 10 sugpo tapos kinabukasan inatake kayo. Okay, so huwag niyo sabihin, pinaparusahan ako ng Diyos. Okay, kalma lang. Kalma. Okay, kung talaga hindi niyo maiwasan yan, isa-isa lang, kalma. Okay, so ayan, so bantayan nyo kumain kayo ng gulay, mga magulang, bantayan nyo yung mga bata, pakainin nyo ng gulay, hindi yung puro mga pagkain sa commercial ang kinakain. DOH, mag-commercial kayo ng gulay. Isipin nyo kung may commercial ang gulay, tas ang model BTS, BTS for ampalaya. Isipin nyo na kung magkakanda na ampalaya, kabataan kumain ng ampalaya, ipiprame pa yan. Naintindihan nyo? No, push tayo lang ng push ng mga hindi dapat kinakain Tapos kung ano yung dapat hindi kinakain, yun yung mga pangmalakasan, yung mga endorser. Yung dapat kinakain, walang endorser, walang commercial sa TV, o hindi kinakain ng bata. Yan, so yun lang. Isang ganda nun, no? Ampalaya, BTS for ampalaya. Ang ganda nun. Okay, so yung mga bata nag-uunahan sa ampalaya, di ba? Tapos, so ayun, so ito akala nila tungkol to sa pagkain, hindi po, tungkol po ito sa tao. Sabi ni Lord, huwag mong ituring na marumi yung nilinis ko na. Ano yung nilinis na ni Lord? Pagpunta mo sa verse 1 hanggang verse 3, Roman siya, pero sumasamba siya sa Diyos, tumutulong siya sa may hirap. Tapos, nung namatay na si Jesus, may provision na para yung mga Gentiles makalapit sa Lord tayo. Nilinis na tayo ni Lord. Pwede na tayo lumapit, magpalinis kay Lord. Kasi sa kanila, bawal puntahan ang mga Gentiles na agaya natin. Lalo Roman, bawal yan puntahan. You cannot associate with them. Marumi sila. Bawal kang makitang kasama nila. Okay, so, tapos,
Verse 17, habang iniisip ni Peter ang ibig sabihin ng nakita niya, nalaman na ng mga taong pinadala ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon at nakatayo na sila sa may gate nito. Tanong nila, meron po bang nag-i-stay dito na Simon Peter ang pangalan? Verse 19, pinag-isipan pa rin ni Peter ang meaning ng nakita niya. Nang sabihin sa kanya ng Espiritu, makinig ka, may 3 lalaking naghahanap sa iyo. Mag-ready ka na at bumaba. At huwag kang mag-hesitate. Ang ganda. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang mag-hesitate. Sumama sa kanila kasi pinadala ko sila. So bumaba si Peter at sinabi niya sa mga tao, ako ang hinahanap nyo. Bakit kayo nandito? Sabi nila, Shopee delivery sir. Sumagot sila, pinadala po kami ng kapitan naming si Cornelius. Mabuti siyang tao, sumasamba sa Diyos at ginagalang siya ng lahat ng Hudyo, ng Jews. Inutusan siya ng isang anghel ng Diyos na nag-invite na i-invite ka sa bahay niya para marinig niya ang sasabihin mo. Pinapasok sila ni Peter at pinagstay sila doon nung gabing yun. Kinabukasan, sumama siya sa kanila, pati ang ilang disciples na taga Joppa. So hindi lang siya mag-isa, may kasama siyang disciples. Nung sumunod na araw, nakarating na sila sa Caesarea, kung saan sila inintay ni Cornelius. Kasama ang mga kamag-anak at ang mga kaklose niyang kaibigan. Ang ganda ng translation. Na in-invite niya, pagpasok ni Peter, sinalubong siya ni Cornelius. Tapos, take note of this, verse 25. Sinalubong siya ni Cornelius, tapos lumuhod siya sa harapan ni Peter. Chief Apostle. The Catholic Church considers Peter as their first pope. Peter, Chief Apostle. Ano ginawa ni Cornelius? Lumuhod. Hindi sa image lang ni Peter, kay Peter mismo. Okay, pakinggan nyo to ha. Kay Peter mismo, lumuhod si Cornelius. Sinalubong siya ni Cornelius, tapos lumuhod siya sa harapan ni Peter. Pero sinabi ni Peter, dapat may isang pagita. Ano sabi ni Peter? Pero sinabi ni Peter, tumayo ka. Tao lang din ako. Si Peter na to mismo, tao mismo ha. Sandali, huwag mo kuluhuran. Lalo na kung buhay si Peter ngayon, tapos nakikita niya yung artistic rendition ng Peter. Ayan, artistic representation ni Peter. O may artistic freedom yun. Hindi niya naman nakita si Peter. O para sa akin, ganito yung itsura ni Peter. Tapos luluhuran mo. Sa tingin niyo, matutuwa si Peter doon. Isipin niya mabuti. Nung siya mismo niluhuran, ayaw niya. Wag! Okay, so hindi ko yan ina-explain, binabasa ko lang. Ayaw ni Peter, naluhuran siya. Tapos luluhod tayo dun sa picture ni Peter, hindi natin alam kung si Peter yon. Kalma lang, pwede nyo namang igalang nang hindi naluhod. Ba't kailangan lumuhod? Diba? Pwede nyo namang igalang yung story ni Peter. Pag-aralan nyo si Peter, magawin natin inspiration si Peter. Pwede, kung paano sumunod kay Lord, pero ba't kailangan luluhod? Ayaw nga ni Peter pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang din ako. Habang nakikipag-usap si Peter kay Cornelius, papasok ng bahay, nakita niya doon ang maraming tao. Sinabi niya sa kanila, alam niyo mismo na hindi, ito ibig sabihin, alam niyo mismo na hindi pwedeng bumisita o makisalo ang mga Jews sa mga Gentiles. Psalms chapter 1. Blessed is the man who does not sit in the seat of the ungodly. Okay? Kaya nagalit yung mga tao kay Jesus nung umupo sa mesa ni Zacchaeus. Okay? Ito, sabi ni Peter, sinabi niya, alam niyo mismo na hindi pwedeng bumisita o makisalo ang mga Jews sa mga Gentiles. Pero, pinakita sa akin ng Diyos, ano yung pinakita? Yung vision na maraming hayop. Sabi ni Lord, magkatay ka. Sabi niya, hindi po ako nakakain yan. Tapos, hindi po ako kumakain ng marumi na pinagbawal niyo. Sabi ni Lord, huwag mo nang ituring na marumi yung nilinis ko na. Tapos sabi sa verse 17, iniisip ni Peter kung ano ibig sabihin. Pagdating sa verse 28, andito yung ibig sabihin. Pero pinakita sa akin ng Diyos na di ko dapat ituring na marumi o dapat iwasan ang kahit na sinong tao. Yung vision ni Peter tungkol sa tao. Tungkol to sa huwag kang racist pagdating sa gospel. Huwag kang magtangi ng tao. Puntahan mo yung tao, taniman mo ng salita ng Diyos. Kahit sino pa yan, hanggat kung saan kaya taniman ng salita ng Diyos. Kausapin mo, mag-share ka ng gospel. Hindi, marumi yan, ayoko yung kakausapin. Hindi ko yung kakausapin. Pag mag-share ka, huwag kang mamili, mag-share ka sa lahat. So dito, pinakita sa kanya ni Lord na ganun na ang gagawin. In fact, ginawa na to ni Jesus, kasama sila. Ang daming samples ni Jesus. Pumunta sila sa Samaria. Yung Samaria, ayaw nila ng mga tao sa Samaria. Kalaban nila yung mga Samaria.
Samaritans eh. Tapos pumunta si Jesus sa Genesaret. Mga Gentiles yung nandun, nag-minister si Jesus doon. Pinakita na to ni Jesus. Tungkol po ito sa tao. Tungkol po sa tao. Hindi ito tungkol sa lechon. Tungkol ito sa tao. Okay? So, ngayon, yung mga sinabi ni Lord na wag mong kakainin kasi masama yan sa'yo, tapos kinain mo, masama pa rin ho yan sa'yo, lalo sa katawan mo. Masama pa rin yan. So, kung biglang nag-shoot up yung blood pressure ninyo, wag nyo sisihin si Lord. Hindi totoo yung Bible, sabi. I-declare mo lang malinis na. Wala akong promise si Lord na ganun. Wag nyong kuan. Okay, so wag niyo i-prioritize yung lust of the flesh, no? Wag niyo i-prioritize na hindi kasi masarap eh. Kung yung mismong pagkain na hindi mo kayang kontrolin, paano mo kontrolin yung sarili mo pag love life na usapan? Sige, paliwanag niyo sa akin. Sa pagkain wala kang kontrol eh. Tapos yung pag nakakita ka ng pogi na maganda, na sexy, kumikot-ikot na yung mata mo, nasutokso ka na. Paano yun? Paano ka magpipigil doon? Sa pagkain nga hindi mo mapigil. Hindi, Kuya Ruta, ba't ikaw nag-gain ka ng weight? Oy, nagpigil na ako nito. Kung hindi ako nagpipigil, baka mudya ako na ako. Yung ano, you are my best view. You are so rude. Nakuha nyo. So, tapos, ayan, tapos sumagot si Cornelius. Sandali, ito. Okay, pero pinakita sa akin ng Diyos, verse 28, ang ganda. Pero pinakita sa akin ng Diyos na di ko dapat ituring na marami o dapat iwasan ang kahit na sinong tao. Pagdating sa pag-share ng word, okay? Pero halimbawa, sinabi na sa'yo, huwag ka sasama dyan, masamang influence o kung ano-ano. Hindi yun, ibang context yun, okay? Pag sinabi sa'yo ng nanay mo, huwag ka sasama dyan, mahawak ka. Kasi, bad company corrupts good character. Biblical po yan. Sabi ni Saul, mag-ingat kayo, kayang pabahuin ng isang patay na langaw ay isang boteng pabango. Okay, so yan. Tapos biglang sumagot, sandali. Kaya nga pinasundo nyo ako, sumama agad ako. Bakit nyo nga ba ako pinasundo? Sumagot si Cornelius, nagpipray ako sa bahay ko 3 days ago. Ganitong oras din yun, mga 3 PM. Wow, double 3. Tapos biglang nagpakita sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang damit. Sabi niya, Cornelius, narinig ng Diyos ang prayer mo at nakita niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ayan na naman, binanggit na naman, pagtulong sa mahihirap. Padala ka ng mga tao papuntang Joppa para hanapin si Simon Peter. Nandoon siya sa bahay ni Simon, yung gumagawa ng okay. Tapos kaya pinatawag agad. Ngayon gather kami sa lahat sa harap ng Diyos para pakinggan lahat ng pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Tapos nagminister si Peter, sila tumanggap sa kanila, tumanggap silang lahat kay Lord. Nagdeclare sila ng faith that by baptism, nagpabaptize sila agad. Isipin niyo, ang ganda. Ang ganda. Ano lang ginagawa niya? Nagpipray lagi tapos tumutulong sa mahirap. I'm telling you, you can hindi mo yan marurule out sa Bible. We cannot strike that out, no, na pag tumulong ka sa mahirap, nagpautang ka sa Diyos. At ang Diyos hindi pumapayag na hindi siya nagbabayad ng utang. Isipin niyo yun, may utang ang Diyos sa'yo. Isipin niyo yun. Sabi ni Lord kay Moises, do not forget the poor. There will always be poor people in the land. Always. Alam ni Lord yan. No? Alam ni Lord yan, there will always be poor people in the land. Hindi ko sinabi mo obsessed kayo sa hirapan, pero sinasabi ko, pag pinapaunlad ka ni Lord, it's not just for your own sake. No? Isipin mo to, kasi tuwan-tuwa si Lord dito. Natuwa si Lord sa prayer mo at sa pagtulong mo sa mahirap. Sa pagtulong mo sa mahirap, hindi lang yun, natuwa si Lord sa pag-worship leader mo, pagda-drums mo, pag-gitara mo, pag-a-usher mo, hindi, pagtulong sa mahirap. Importante, huwag niyo itong kakalimutan. Masyado na tayo obsessed sa programa. Ginamit ng Lord ang anak ko, praise the Lord, hallelujah, kasi nag-drums na siya. Yun na yun talaga. Oo, ako drummer ako po, proud ako diyan na ano. Pero talaga tapos paglabas mo wala ka naman tinutulungan, wala ka namang wala na doon ka basta nagtugtog ka na doon, happy ka na doon. Nagpe-pray, tumutulong sa mahirap. Tumulong po tayo. Let's make a difference in our society. Sabi nga ng isang friend namin, si Kuya Cornel Bongko, sabi niya, kung local church kayo tapos hindi kayo kilala ng mga tricycle driver, something is amiss. Ibig sabihin, wala kayong influence dun sa community at wala kayong significance. Hindi nila kayo naramdaman. Isipin nyo, kung nasa community kayo, meron ba kayong mga fundraising drive, mga food pantry man lang, o kung pantulong sa tao, nararanasan ba nila kayo, nararamdaman ba nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nyo? O sinasabihan nyo lang, matuto kayong umasa sa Diyos ng direkta, ibabagsak ni Lord yung pagkain sa inyong direkta. Okay, wag kayo sa akin. So,
Pag tutulong, kailangan diretso kay Lord. Pero pag mag-offering, kailangan dadaan sa atin. Ba't hindi lang sabihin, yung pera nyo, ibigay nyo diretso sa Diyos. Huwag nyo sa amin, sa church namin ibigay. Hindi kami tumatanggap. Okay? Kaya pag tulong, diretso rin sa Lord nyo kunin. Huwag sa amin. Ano ba? But let's make a difference. Okay? Let's make a difference. Let us make a difference. Okay? So, ang title po nito, utang. Itong lecture na to. Bakit? Kasi tinan nyo si Lord, ang bilis magbayad ng utang. Ang bilis magbayad ng utang. Nakita ni Lord na tumutulong si Cornelius. Biniyaran niya. Kasi para sa kanya, pautang yun eh. Pautang yun sa Diyos kapag tumutulong ka sa mahihirap. So, pinapunta niya si Peter. He really found a way. Isipin niyo to. Si Cornelius ay galing sa isang grupo na hindi kakampi. Hindi siya kakampi. Pero na-please si Lord sa kanya. Pinapuntahan siya sa chief apostle. Hindi basta apostle ha. Sa chief apostle siya pinapuntahan. VIP. Sa chief apostle siya pinapuntahan. Para ma-convert siya. Para talaga makilala niya kung sino yung truth at kung sino yung Diyos na sinasamba niya. Tapos meron naman nakasama mo na pero eto hindi mo kasama pero yung ginagawa niya pleasing kay Lord. Meron naman kasama mo na worker mo na o kung ano man, tagal na sa church no, inamag na doon sa church tapos pinagagagawa. Kaya wag tayo masyadong ang tawag doon exclusivist. Tayo masyadong exclusivist na hindi namin kasama yan sa ano eh. Hindi namin kasama yan, hindi ang gagawa ng matino, hindi namin parehas ng ng t-shirt. Hindi naman presyon tutok sa t-shirt, hindi ang gagawa ng matino. Hindi po ganun. Okay? So, ayan, tinan mo si Cornelius, never na-meet si Jesus, pero na-please si Lord. Si Judas, 3 taong kasama Jesus, araw-araw ay nung ginawa. So, hindi natin pwede ikahon ng tao, hindi natin pwede ikahon si Lord eh. So, ganun talaga. So, people would exceed or disappoint our expectations and it happens. Okay, it happens. No, ganun talaga eh. So, sa sarili mo nga na-disappoint ka minsan sa ibang tao pa. No, so, tapos sa sarili mo nga nagugulat ka minsan, kinaya ko to. Nabuhat ko yung ref nung nasunog yung bahay, nabuhat mo yung ref, di ba? So, ang lakas ko pala. Diba? Sa ibang tao ganun magugulat ka, wow, Roman yan, kalaban yan eh. Pero natuwa si Lord sa kanya. Pwede pala yun. Pwede. Okay? So, kaya kalma lang kayo, huwag kayong makipagpatayan dun sa mga porque hindi tayo parehas ng uniforme, hindi tayo parehas ng itsura ng bubong ng simbahan, hindi na tayo mag-uusap. Okay, so ganoon lang po. Okay, so amen, let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po. Thank you so much. You are so good. You are so good. Come hell, high waters, you are good. Amidst all our struggles, Lord God, you are good. You are good. Your goodness is not defined by our situations or our weaknesses, Lord God, or our flaws. Your goodness is just, it's you. It's your nature. You are good. There is goodness because there's you. We thank you so much. Maraming salamat po. Lord, we ask that you would reach out to everyone who is tuned in tonight. Lord God, comfort them, Lord God. Touch their hearts, Lord. Surround them with your embrace, Lord God, and your love. Maraming salamat po. Allow them to experience your goodness, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.